guys! So ngayon, nandito na ako sa mekaniko. Sinamahan ako ni Boy. So nasa van siya and then pinula ko yung kotse. Kasi itong kotse ay due na para ma-service dito sa mekaniko. At yung mekaniko dito ay Pinoy din. So, supportahan ang kababayan. Service natin yung kotse sa mekaniko. Wala kami sila. Wala may problema, masuga, no? Ha? Ang sa likod pa. Saka yung salamin sa left side, hindi nakabasa kasi. Ayun, so iniwan ko na yung kotse sa may mekaniko at magkikisakay muna ako dito sa sasakyan ni Boy. Daan daw kami sa sa takeaway na nagbibenta ng pagkain. Anyway, so it's up na sa mekaniko kung kailan niya matatapos yung mga kailangan gawin dun sa kotse. And then pag natapos na at ready na yung kotse namin, ay tatawagan niya lang kami or iti-text para bumalik kami doon para kunin yung kotse. And then i-contact niya lang si Boy kung magkano yung babayaran namin. Again, madlang people. Balik na tayo sa mekaniko today because my car is ready na for pick up. Naayos na daw yung kotse. And it will drive beautiful. Ito na si Boy naghihintay. Kasama ko. Tinitext niya yata yung mekaniko. Nasaan ka na ba? Kasi andyan na siya. Andyan na yung taliyat nakasarado. Pero may tatlong kotse dito sa parking lot which hindi ko na ipapakita para may office ba yan sa sa tabi? Parang office yata yan sa tabi. Gumawa siya ng office kasi dati alam ko ito lang siya ito lang siya nag-open yan. Malaki dun sa loob, may lugar for ilang kotse. Baka nag-extend siya dito ng parang office niya. And then may upuan naman dito pero it's so maalikabok. Hinta. So matindog na lang ako. Tayo na lang ako. Dito na yung kotse ko. And pag bagong ayos yung kotse, yung seat kailangan i-adjust kasi syempre nagsaslide back and forth ako. Yan. And then pag mainit dito sa Australia, ito siya medyo mainit din. So here we go. Okay, sounds. Sige, labas na ako dito. Drive na ako. Sige. After a few days, pinadalhan kami ng mekaniko ng breakdown ng babayaran namin sa kanya. So, para sa labor, nag-work siya ng 2.4 hours and bawat oras ay $120 is a total of $288. Pinalitan niya rin yung engine oil which is $78.50 naman. Bumili din siya ng bagong oil filter, $19. May plug din siya na binili which is $4.50. Nailangan din ng wiper insert, $12 naman yon. And then may mga miscellaneous pa ng mga iba't ibang kung ano-ano na mga maliliit na bagay. Total na $20 yon. May spare parts na $50. Spark plugs na $102. May filter na $37. Coolant na $86. For a total of roughly around $697. Meron pang GST or Good and Services Tax na 10% ng price. So, $69.70 yun. Total niya lang lahat ng binayaran namin sa mekaniko around $767. Ang equivalent niya sa Philippine pesos is 31,800 pesos. And since nasa topic na rin lang naman tayo ng kotse, so ikwento ko na lang yung mga prices ng mga kotse na nabili namin dito ni Boys Australia over the years.
So, ang first car namin was, I think less than $2,000 yung bili namin doon. Pero, ano siya, hindi siya second hand na kotse, kundi siguro third hand, fourth hand na kotse, hindi ko alam. Kasi binili yun ng kakilala namin na, ano siya, used car na siya. Tapos, binenta sa amin. Then, yung pangalawang kotse, which is yung first car ni Boy na ginamit, was $500 lang yung bili niya. Pero lumang-luma na yun na model ng kotse. Bali, yung may-ari ng kotse na yun is parang kakilala ni Boy sa work at that time. And then, bumili siya ng bagong kotse niya. So, he needed the space sa tinitirhan niya. Wala siyang pwedeng parkingan doon ng lumang kotse niya na minana pa niya sa tatay niya. So, old model siya na kotse and binenta niya kay Boy for only $500 na binili namin cash. Hindi na kailangan ng car loan yun. Then later on, nakapagbili rin kami ni Boy ng kotse. I think this was mga 2014 or 2015 na yata. Bumili rin kami ni Boy ng another kotse which was mga around 2,700 yata. Then yung car na yun, it was in good condition. Yung nakatulong sa amin na makahanap ng car na yun ay yung mekaniko namin at that time. Ang may-ari ng kotse na yon ay bumili rin ng bagong kotse. Gusto niyang mag-upgrade ng bagong kotse. So, yung luma niyang kotse, gusto niya nang i-get rid. So, binenta niya sa amin and then we had that car for several years din. Bumili rin kami ni Boy ng kotse na sa car dealership na yung sa naman siya. I think yung bili namin noon is $11,000 na. Pero naisip kasi namin ni Boy na dahil sa car distributor, car sales talaga siya. So, mas mapagkatiwalaan na yung bibenta niyang kotse sa amin, it's in good working condition, na wala siyang masyadong problema. And so far, hanggang ngayon ginagamit namin yung kotse na yon and it's still in very good condition siya na kotse. So, yung car din na yon ay binili rin namin na cash din. Hindi rin kami nag-car loan. So, basically, hindi pa namin naranasan ni Boy na mag-car loan dito sa Australia. May ibang friends namin, merong mga bumibili ng brand new na cars and they have to take out a car loan para doon kasi yung mga brand new cars dito, iba't iba yung presyo. Merong 30,000 something, merong $50,000, ganyan. Iba't iba yung kotse, pero hindi namin afford yung mga ganun kamahal na kotse. Kaya, used car lang kami. And so, sa ngayon siguro, mas mahal na rin yung mga kotse kasi yung last namin na car, binili namin yon before pa ng pandemic. So, as we all know, lahat ng mga presyo ng mga bilihin ay tumaas ng pandemic time, ganyan. And so, kung may plano kayong pumunta dito sa Australia at bumili ng kotse, yun na siya yung mga expected ninyo na price ng kotse. Pero, mga sweldo ng trabaho dito sa Australia ay hindi naman mahirap na pag-ipunan yung pagbili ng mga ganong kotse dito. So, medyo malamig na dito sa Australia ngayon. So, siguro interested din kayo na malaman yung presyo ng gasolina dito sa Australia at the moment. And at the time of recording nitong video, it's May 1, 2026. Chinek ko yung price ng petrol o yung gasolina dito sa Australia. Yung unleaded 91 na petrol is $1.88 ang liter at the moment, which is equivalent to about 77 pesos. Unleaded 95 is $1.99, which is equivalent roughly to about 82 pesos siguro. Ang unleaded 98 naman is $2.07 per liter, which is equivalent to about 85 pesos at the moment. And then yung diesel naman is medyo mahal yon. So, $2.51 per liter dito sa Australia, sa Victoria. And ang equivalent nun to pesos is about 103 pesos per liter. So, yun po siya yung update ng mga gastos dito sa Australia, sa kotse, sa mga pag-repair ng kotse, and then ang mga petrol or mga gasolina dito sa Australia. So, hopefully yung information po na yan ay naging helpful sa inyo. And so, gabi na po at medyo malamig na. So, ako ay matutulog na. Good night! See you next vlog!